Sa hapunan ng pamilya, lumapit sa akin ang aking manugang na babae at bumulong, "Buntis ako sa anak ng asawa mo, ikaw na matandang baduy." Tumawa ako ng malakas at sinabi, "Huwag kang mag-alala, iha." Makalipas ang ilang linggo, binigyan ko siya ng sorpresa na nagwasak sa kanya. Salamat sa pagiging nandito kayo. Sundan ninyo ang kwento ko hanggang sa dulo at magkomento ng lungsod na pinapanoodan ninyo para makita ko kung gaano kalayo na ang naabot ng kwento ko. Naging mag-asawa kami ni Cedric sa loob ng 43 taon. 43 taon ng sama-samang agahan, tahimik na linggo ng umaga, at komportableng katahimikan na dumarating kapag dalawang tao na ang nakakaalam ng bawat galaw ng isa't isa. Sa edad na 65, akala ko alam ko na lahat ng dapat malaman tungkol sa asawa ko, sa anak kong si Jude, at sa buhay na pinagsamahan namin sa aming maluwang na bahay na kolonyal. Mali ako. Isang Martes ng gabi noong huling bahagi ng Setyembre nang magbago ang lahat. Mainit at gininto ang liwanag mula sa chandelier na binili sa akin ni Cedric para sa aming ika-20 anibersaryo ang dining room. Nakaayos ang mahogany table gamit ang porselana ng lola ko, ang magagandang kristal na baso na sumasalamin sa liwanag tulad ng maliliit na prisma. Dapat perpekto ito, isang hapunan ng pamilya kasama ang anak namin at ang asawa nitong 3 taon na. Nakaupo si Lourdes sa harap ko, ang kanyang blonde na buhok na nakatali sa mahigpit na estilo na lagi niyang ginagamit, ang matatalim at berde niyang mata na parang naghahanap ng kahinaan. Siya ay 28 anyos, 15 taon na mas bata kaysa kay Jude. Mula nang sumali siya sa pamilya namin, may nararamdaman akong mandaragit sa kanya. Ang paraan niya ng pagtingin sa mga tao, pag-aaral sa kanila, na parang naghahanap ng kahinaan. Ngayong gabi, kumikinang siya. Hindi ang malambot na kinang ng kasiyahan, kundi isang mas matigas, mas tagumpay na uri. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang kanyang tiyan na wala pa ring kita, na nagpapansin sa sarili sa banayad na paraan na kanyang pinagkadalubhasaan. Si Jude ay walang kamalay-malay gaya ng dati. Ang anak ko ay laging mapagkakatiwalaan hanggang sa labis, nakikita ang pinakamabuti sa lahat. Siya ay naghiwa ng steak nang may focus na atensyon na dala niya sa lahat, ang maitim niyang buhok na nahuhulog sa noo tulad noong bata pa siya. At si Cedric, ang aking Cedric, nakaupo sa ulo ng mesa, ang pilak na buhok na maayos na suklay, ang asul niyang mata na karaniwang mainit kapag tumitingin sa akin, nakatitig ng mahigpit sa pinggan. Hindi siya direktang tumingin sa akin buong gabi. Sa katunayan, hindi na siya maayos na tumitingin sa akin sa loob ng ilang linggo. "Bessie, sobrang galing mo naman ulit," sabi ni Jude, tinuro ang inihaw na niluto ko buong hapon. "Napakasarap nito." Umiti ako sa anak ko pero pilit ito. May tensyon sa hangin na nagpapanis ng pagkain sa aking bibig. May lumalaking bagay at nararamdaman ko ito na parang presyon bago mag-ulan. "Si Nanay Bessie ay talagang magaling magluto," sabi ni Lourdes. Matamis ang boses niya na parang pulot, pero may talim na ako lang ang nakakarinig. Napaka-devote na asawa at ina. Nakaka-inspire talaga. Binigyang diin niya ang salitang devote na nagpapanindig ng balahibo ko, pero tumango ako ng magalang. "Salamat, iha." Kinuha ni Lourdes ang napkin at pinunasan ang labi, may maliit na ngiti sa gilid ng bibig. "Alam mo, iniisip ko lately ang tungkol sa devotion, sa vows ng kasal, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan." Kumikinang ang mata niya. Sa lahat ng hamon, tumunog ng malakas ang tinidor ni Cedric laban sa pinggan. Parang sobrang lakas ng tunog sa biglaang katahimikan. "Ang ganda niyan, sweetheart," sabi ni Jude, hinawakan ang kamay ng asawa. "Ang kasal ay tungkol sa commitment, di ba? Pagbuo ng isang bagay ng sama-sama." Naman, sang-ayon ni Lourdes. Pero nakatingin siya sa akin ngayon. Pagbuo ng bagay o minsan pagbabahagi ng meron na. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, kahit hindi ko masabi kung bakit. May kakaiba sa tono niya, sa paraan na iniwasan ni Cedric ang tingin sa akin na nagpatingin ng alarma sa isip ko. "May balita ako," bigla niyang inanunsyo, ang boses na tumatago sa katahimikan. "Balitang magbabago sa lahat ng pamilya natin." Tumuwid si Jude sa upuan, mukhang masaya. "Ano iyon?" Tumayo si Lourdes ng maganda, pinat ang damit. "Buntis ako." Parang sampal ang mga salita sa kwarto. Nagbago ang mukha ni Jude sa tuwa, tumayo at niyakap ang asawa. "Lourdes, ang ganda."
Ang saya. Lumapit siya sa amin, nakangiti ng malapad. Nanay, tatay, magiging lolo at lola na kayo. Dapat masaya ako. Dapat umiyak ako ng tuwa, yumakap sa manugang, nagpaplano ng kulay ng nursery at baby shower. Pero may malamig at pangit na umikot sa tiyan ko habang pinapanood ko ang mata ni Lourdes sa balikat ni Jude. Nakatingin siya kay Cedric at may tagumpay sa ekspresyon niya. Congratulations, nasabi ko, kakaiba ang tunog ng boses ko kahit sa sarili ko. Pero hindi pa tapos si Lourdes. Habang nilalabas ni Jude ang champagne para sa toast, dahan-dahang lumakad siya sa paligid ng mesa. Tumigil siya sa tabi ng upuan ko, yumuko na parang yayakap para sa pagbati. Sa halip, hinaplos ng labi niya ang tenga ko at binulong ang mga salitang magpapahantong sa akin ng ilang linggo. Buntis ako sa anak ng asawa mo, ikaw na matandang tanga. Nag-ikot ang mundo. Hinawakan ko ng mahigpit ang gilid ng mesa hanggang pumuti ang mga buko. Pero sa paanong paraan, tumawa ako, isang maliwanag at malinaw na tawa na tumunog sa dining room. Huwag kang mag-alala, iha, narinig ko ang sarili kong sabi, matatag ang boses kahit sa lindol sa dibdib ko. Maayos din ang lahat. Lumayo si Lourdes, may kalituhan sa mukha. Inaasahan niya ang luha, akusasyon, drama. Ang kalmado kong tugon ay nagpagulat sa kanya. Pero habang tinitingnan ko ang asawa ko sa kabilang dulo ng mesa, si Cedric, na hindi pa rin makatingin sa akin, may namatay sa loob ko. Ang huling hibla ng tiwala siguro, ang huling sinulid ng katiyakan tungkol sa buhay na akala ko ay nabuo namin. Si Jude ay patuloy na nagsasalita, itinaas ang baso, nag-uusap tungkol sa bagong simula at lumalaking pamilya. Ang kanyang kasiyahan ay dalisay, tunay na nagpapabali ng puso ko muli. Gaano katagal na itong nangyayari? Ilang kasinungalingan ang pinagsamahan ko. Itinaas ko ang baso ko ng matatag, ngumiti sa anak ko, at naramdaman ang pagbagsak ng mundo ko sa alikabok. Ang natitirang hapunan ay lumipas na parang malabo. Sumagot ako kapag kinakausap, ngumiti kapag kailangan, ginampanan ang papel ng nagulat pero natuwang biyenan, pero sa loob ay sumisigaw ako. Nang umalis sila, si Jude na excited tungkol sa crib at college fund, si Lourdes na nagbigay sa akin ng huling mayabang na tingin, nakatayo ako sa kusina, naglalagay ng pinagkainan sa dishwasher ng mekanikal. Dumating si Cedric sa pintuan, ang balikat na nakayuko sa pagod. Bes, simula niya, magaspang ang boses. Hindi ngayon, sabi ko nang hindi lumilingon. Hindi ko kaya ngayon. Narinig ko ang buntong hininga niya, ang yabag niya na umakyat sa hagdan patungo sa kwarto na pinagsamahan namin ng mahigit 4 na dekada. Pero hindi ako sumunod. Hindi pa. Baka hindi na. Sa halip, nakatayo ako mag-isa sa kusina, napapaligiran ng labi ng huling inosenteng hapunan ng pamilya, at nagtaka kung gaano katagal akong namuhay kasama ang mga estranghero. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Humiga ako sa king-sized bed namin, nakikinig sa paghinga ni Cedric sa tabi ko, nagtataka kung estranghero na ba ang lalaking pinagsamahan ko ng buhay. Ang bawat maliit na tunog, ang pag-ungol ng bahay, ang malayong ugong ng ref, parang pinalakas sa dilim. Nang sumapit ang umaga, dumaan ako sa routine ko na parang artista sa papel. Kape para sa 2, itlog over easy para kay Cedric. Whole wheat toast na hiwain pahilis ang paraan niya. Umupo kami sa maliit na breakfast table, ang umaga-araw na sumisilip sa bintana ng kusina, at pinag-aralan ko ang mukha niya na parang unang beses ko itong nakikita. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Tanong niya, hindi tumitingin mula sa dyaryo. Okay lang, sinungaling ko. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin, puno ng lahat ng hindi namin sinasabi. Sa wakas, itinupi ni Cedric ang dyaryo at tumayo. Magtatrabaho ako sa hardin ngayon. Kailangan alagaan ang mga rosas bago ang unang hamog na nagyelo. Trabaho sa hardin? Ilang beses na niyang sinabi iyan sa mga nakaraang buwan? Pinanood ko siyang umalis, napansin ang bahagyang pagyuko ng balikat na wala noong 1 taon. Sa 72 anyos, gwapo pa rin siya sa distinguished na paraan na unang nakakuha ng atensyon ko sa church social 45 taon na ang nakaraan. Pero ngayon, nagtataka ako kung kilala ko ba talaga ang lalaki sa likod ng pamilyar na mukha. Pagkaalis niya, umupo akong mag-isa sa lumalamig na kape at hinayaan ang isip ko na bumalik sa mga nakaraang buwan, naghahanap ng mga senyales na na-miss ko. Nandoon sila, na parang piraso ng puzzle na masyado akong naive para buuin.
3 buwan na ang nakaraan, nagsimulang maligo si Cedric sa kakaibang oras. Hindi lang ang usual morning routine, kundi bigla pagkatapos magtrabaho sa bakuran o bago maghapunan kahit walang espesyal. Nang tanungin ko, sinabi niyang ayaw niyang amoy lupa at pataba. 2 buwan na ang nakaraan, nakita ko ang credit card statement na may mga singil na hindi ko kilala. Florist sa kalapit na bayan, alahas sa tindahan na hindi ko narinig. Nang tanungin ko, sinabi niyang nagpaplano siya ng sorpresa para sa kaarawan ko. Ang kaarawan ko ay 4 na buwan pa, pero pinili kong maniwala. 6 na linggo na ang nakaraan, nagsimulang dumalaw si Lourdes ng mas madalas, lagi kapag nasa trabaho si Jude, lagi may dahilan tungkol sa pag-aaral ng family recipe o paghingi ng payo tungkol sa kasal. Nanatili siya ng maraming oras, at madalas kong makita sila ni Cedric na may tahimik na usapan na biglang titigil kapag pumasok ako. Usapan lang tungkol sa hardin, sabi ni Cedric. Interesado si Lourdes sa mga rosas. Pero hindi pa interesado si Lourdes sa paghahardin noon. Sa katunayan, nagrereklamo siya noon na ang dumi sa kuko ay nakakapagpakiramdam na primitive. Ngayon, sa liwanag ng umaga pagkatapos, ang mga usapan na iyon ay may ibang kahulugan. Ang paraan niya ng paghawak sa braso ni Cedric habang nag-uusap. Ang tawa niya sa mga bagay na hindi naman nakakatawa. Ang pamumula ng pisngi ni Cedric sa paraang hindi ko nakita sa maraming taon. Inisip ko na flatters lang siya sa atensyon ng isang bata at magandang babae. Walang masama na vanity, sabi ko sa sarili. Natural para sa lalaki sa edad niya na ma-appreciate. Gaano ako ka-naive? Tumunog ang telepono, nagising ako sa madilim na iniisip. Masigla ang boses ni Jude sa excitement. Nay, nakatulog ka ba kahapon? Sobrang excited ako, hindi ako makatulog. Pinoproseso ko pa. Iniisip ko pa rin, sabi ko ng maingat. Magandang balita, anak. Si Lourdes ay gumagawa na ng listahan, pangalan ng baby, tema ng nursery, lahat. Gusto niyang mamili this weekend. Huminto siya. Sabi niya, mukhang talagang masaya si tatay sa balita. Naiyak daw siya ng konti nang sabihin niya. Mahigpit ang hawak ko sa telepono. Kailan niya sinabi kay tatay? Last week siguro, gusto niyang sabihin muna sa kanya. Sabi niya kinakabahan siya kung paano kayo magre-react. Sweet diba? Kinabahan siya na baka isipin ninyo masyado kaming bata. Last week, sinabi niya kay Cedric ang pagbubuntis 1 linggo bago inanunsyo sa pamilya. Bakit niya gagawin iyon maliban kung... Nay, nandyan ka pa? Nasabi ko. Iniisip ko lang ang mga kailangang gawin para maghanda. Pagkababa ng telepono, nakatitig ako sa aparato, ang mga piraso ng puzzle ay nag-click ng may nakakasakit na linaw. Ang pribadong usapan, ang kakaibang ugali ni Cedric, ang tagumpay na ekspresyon ni Lourdes sa hapunan. Kailangan kong malaman ang totoo, pero hindi ko kayang harapin si Cedric ng direkta. Hindi pa. Kung mali ako, kung ang hinala ko ay gumagawa ng problema kung saan wala, maaari kong sirain ang kasal namin sa wala. Pero kung tama ako, ang natitirang umaga ay ginugol ko sa fog, mekanikal na naglilinis ng kwarto na malinis na, nagtitiklop ng labahan na hindi kailangan. Sa bintana ng kusina, nakikita ko si Cedric sa hardin, nagpuputol ng rosas ng maingat at bihasa. Si Marco, ang aming hardinero, ay nagtatrabaho malapit, nagpuputol ng bakod ng tahimik na episyente na aking na-appreciate sa nakaraang taon. Si Marco ay mabait na kaluluwa, siguro 35 o 40 anyos, may mabait na kayumangging mata at magaspang na kamay mula sa trabaho. Naninirahan siya sa maliit na apartment sa ibabaw ng garahe sa likod ng bahay ng mga Martinez sa tabi. Inupahan siya ni Cedric pagkatapos magretiro ang dating hardinero, at nagustuhan ko ang kanyang magalang na ugali at dedikasyon sa pagpapaganda ng bakuran namin. Ngayon, pinapanood ko siyang magtrabaho at nagtataka kung alam niya ba, kung nakita niya ba ang mga bagay, kung alam na ng buong barangay ang nangyayari sa kasal namin bago ko pa malaman. Bandang tanghali, dumating ang silver sedan ni Lourdes sa daanan. Lumabas siya nakasuot ng flowing sundress na nagpapahiwatig sa payat pa niyang baywang, ang blonde na buhok na sumasalamin sa araw habang papalapit sa hardin kung saan nagtatrabaho si Cedric. Pinanood ko mula sa likod ng kurtina sa sala habang papalapit siya sa asawa ko. Ang usapan nila ay animated, ang kamay niya na kumikilos, ang ulo ni Cedric na tumatango. Sa isang punto,
Hinawakan niya ang braso ni Cedric, ang parehong galaw na napansin ko noon, pero itinuring na friendliness. Ngayon, mukhang iba na. Nang tumawa siya, itinaas ang ulo sa practice na paraan. Ngumiti si Cedric. Talagang ngumiti sa paraang hindi ko nakita sa mga buwan. Sumikip ang dibdib ko sa sakit na hindi ko alam kung paano pangalanan. Nag-usap sila ng mga 20 minuto bago tumingin si Lourdes sa bahay. Lumayo ako sa bintana, ang puso ay tumitibok sa absurd na takot na mahuli sa pag-espiya sa sariling asawa. Nang tumingin ulit ako, wala na siya, ang kotse ay umaatras sa daanan. Nanatili si Cedric sa hardin, pero ang galaw niya ay naiba na, mas magaan, na parang naalis ang pasanin mula sa balikat nila ng usapan. Nang gabing iyon, halos masigla siya sa hapunan. Nagkwento tungkol sa hardin, mga plano para sa susunod na tagsibol, kung gaano siya kasabik na maging lolo. Mas animated siya kaysa sa mga nakaraang linggo, at napag-aralan ko ang mukha niya, naghahanap ng senyales ng guilt o panlilinlang. Sa halip, nakita ko ang isang bagay na maaaring pag-ibig. Dumalaw si Lourdes ngayon, sabi ko ng maingat. Tumango si Cedric, naghiwa ng pork chop ng matatag. Mabait na bata. Kinakabahan siya sa pagbubuntis. Gusto ng reassurance. Anong klaseng reassurance? Sandali lang, tumigil ang kutsilyo niya. Alam mo na, mga alalahanin ng first-time mom, kung magiging magaling ba siya, kung malusog ba ang baby. Normal na alalahanin. Pero wala sa kay Lourdes ang normal. At nagsisimula akong maghinala na ang pagbubuntis na ito ang pinaka-hindi normal sa lahat. Nang gabing iyon, habang natutulog si Cedric sa tabi ko, nagdesisyon ako. Hindi ako mabubuhay sa kawalan ng katiyakan. Hindi ko kayang gastusin ang natitirang buhay ko na nagtataka kung bawat ngiti ay kasinungalingan, bawat halik ay pagtataksil. Maghahanap ako ng totoo, kahit gaano kasakit, dahil mas masahol ang pamumuhay sa kasinungalingan kaysa sa masakit na katotohanan. Kinabukasan ng umaga, sisimulan ko ang aking investigasyon ng seryoso. Nagsimula ang investigasyon sa study ni Cedric. Miyerkules ng umaga, pagkaalis niya para sa weekly doctor's appointment, umakyat ako sa kwarto na naging santuwaryo niya sa loob ng buhay namin sa bahay na ito. Ang mabigat na okdoor ay tumunog ng itinulak ko at naramdaman kong parang intruso ako sa sariling bahay. Ang study ni Cedric ay eksakto kung paano niya iniwan, mga papeles na maayos na nakastack, mga libro na inayos ayon sa subject, ang lumang leather chair na nakaposisyon para sa morning light. Amoy aftershave niya at bahagyang amag ng lumang libro ang kwarto. Lagi kong iginalang ang privacy niya, bihirang pumasok ng walang paanyaya. Ngayon, nagtataka ako kung ano ang halaga ng kagandahang loob na iyon. Nagsimula ako sa desk niya, nanginginig ng bahagya ang kamay habang binubuksan ang top drawer. Mga panulat, paper clips, business cards mula sa doktor at kontratista, wala namang kakaiba. Ang pangalawang drawer ay may bills at sulat, lahat mukhang inosente. Pero sa bottom drawer, sa ilalim ng stack ng gardening magazine, nakita ko ang isang bagay na nagpahinto ng hininga ko. Bank statements. Hindi ang joint account namin, kundi hiwalay na checking account na hindi ko alam. Ang statements ay pabalik ng 6 na buwan. At habang binabasa ko ang mga entry, lalong lumalim ang kalituhan ko. Malalaking deposito, 250,000 yen, 400,000 yen, 600,000 yen, lumalabas na tila random, at withdrawals, lagi sa cash, lagi sa round numbers. 100,000 yen, 175,000 yen, 350,000 yen. Saan galing ang perang ito? At saan napupunta? Kinunan ko ng litrato ang statements gamit ang cellphone ko, nanginginig ng husto ang kamay ko kaya maraming shot ang kinailangan para malinaw. Pagkatapos, maingat kong ibinalik ang lahat at isinara ang drawer. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may kulang pa akong mahalaga. Ang tunog ng kotse sa daanan ay nagpapanik sa akin patungo sa bintana. Hindi ang sedan ni Cedric, kundi ang silver car ni Lourdes. Pinanood ko siyang lumabas, nakasuot ng jeans at fitted sweater na nagpapahiwatig sa kanyang figure at naglakad patungo sa likod na hardin kung saan nagtatrabaho si Marco. Ito ang pagkakataon ko. Bumaba ako ng tahimik at pumwesto kung saan makikita ko ang hardin sa bintana ng kusina. Papalapit si Lourdes kay Marco na nagrarake ng dahon malapit sa lumang puno ng oak.
Nagsimula silang mag-usap, ang body language ay nagpapahiwatig ng pagkakakilala na nagpagulat sa akin. Hindi ko alam na magkakilala sila ng mabuti. Maikli pero intense ang usapan nila. Si Marco ay umuuga ang ulo habang si Lourdes ay tila nag-i-insist sa isang bagay. Sa isang punto, kumuha siya ng sobre mula sa purse at ibinigay kay Marco. Tumingin si Marco sa paligid ng nerbiyos bago tinanggap at isinuksok sa bulsa ng jacket. Perang. Binibigyan niya ng pera ang hardinero namin. Pero bakit gagawin iyon ni Lourdes? Si Cedric ang humahawak ng lahat ng gastusin sa bahay, kasama ang sweldo ni Marco. Bago ko maproseso ng buo, isa pang kotse ang dumating sa daanan, ang blue Honda ni Jude. Pinanood ko ang anak kong lumabas at kumaway sa asawa, na agad na humiwalay kay Marco at tumakbo papalapit sa kanya ng nakangiti. Surprise, sigaw niya habang yumakap. Sana makasama kita sa tanghalian, tumawa si Jude, pinaikot siya. Ano ang ginagawa mo rito, maganda? Gusto kong tingnan ang hardin kay Marco, sabi niya ng maayos. Alam mo kung gaano ko gustong matuto tungkol sa halaman mula nang malaman natin ang baby. Perpektong makatwiran, perpektong inosente, pero nakita ko ang sobre, ang nerbiyos na tingin ni Marco. Hindi ito tungkol sa paghahardin. Habang naglalakad sila patungo sa bahay, mabilis akong lumipat sa sala at nagkunwaring nagbabasa ng magazine. Pumasok sila sa front door, ang braso ni Jude sa baywang ng asawa, arehong kumikinang sa kasiyahan. Nay, tawag ni Jude. Tingnan mo kung sino ang nakita kong nagpaplano kasama si Marco. Nagpaplano, sinubukan kong panatilihing magaan ang boses. Tumawa si Lourdes, ang tinkling na tunog na laging medyo pilit. Tinatanong ko si Marco kung anong bulaklak ang pinakamabuti para sa kwarto ng baby. Akala ko magtanim kami ng maliit na hardin para sa anak natin. Anak natin? Pero hindi anak ni Jude ang baby, di ba? Ang baby ay... Ang ganda niyan, sabi ko. Si Marco ay marunong talaga. Sang-ayon ni Lourdes, ang mata ay nagkita sa akin na maihamon siguro. Napakakatulong niya. Napakaintindi. May kakaiba sa paraan niya ng pagsabi ng intindi na nagpapanindig ng balahibo ko na parang may mas malalim na kahulugan. Nanatili sila para sa tanghalian, si Jude na excited na nagkukwento tungkol sa baby preparations, habang si Lourdes ay tahimik at mapagbantay. Bawat ilang minuto, ang tingin niya ay lumulutang patungo sa bintana na nakatingin sa hardin kung saan patuloy na nagtatrabaho si Marco. Mukha siyang nerbiyos, distracted, hindi tulad ng confident na babae na nagbigay ng bomba sa hapunan 2 gabi na ang nakaraan. Okay ka lang ba, sweetheart? Tanong ni Jude, napansin ang distraction ng asawa. Pagod lang, sabi niya agad. Pregnancy hormones, alam mo na. Pero pinag-aralan ko ang mukha niya at hindi pagod ang nakita ko. Nakita ko ang kalkulasyon, pag-aalala, ang ekspresyon ng taong maaaring magkamali ang maingat na plano. Pagkaalis nila, pinanood ko si Marco na magtrabaho ng 1 pang oras. Mukha siyang agitated, madalas tumingin sa bahay, sa kalye, sa truck niya na nakaparada sa labas. Ano man ang ibinigay ni Lourdes sa sobre na iyon, ito ay nag-abala sa kanya. Nang gabing iyon, nang umuwi si Cedric mula sa appointment, mukha siyang distracted. Halos hindi niya hinawakan ang hapunan, itinulak-tulak ang pagkain habang nakatitig sa kawalan. Okay ka lang ba? Tanong ko, inuulit ang tanong ni Jude kanina. Okay lang, sabi niya otomatiko. Iniisip ko lang ang hardin. Baka kailangan itanim ulit ang rose bed next spring. Pero hindi siya iniisip ang mga rosas. Malinaw na nasa ibang lugar ang isip niya, at mas malalim ang mga linya sa paligid ng mata niya kaysa kaninang umaga. Tumunog ang telepono habang nililinis namin ang pinagkainan. Sinagot ito ni Cedric at pinanood ko ang mukha niyang pumuti habang nakikinig. Sabi niya tahimik. Naiintindihan ko. Bukas ng gabi nandun ako. Binaba niya at tumayo sandali, ang kamay ay nasa telepono pa rin. Sino yon? Tanong ko. Wala namang importante, sabi niya. Pero strained ang boses. Kailangan kong umalis bukas pagkatapos ng hapunan para sa errand. Errand sa gabi. Pagkatapos ng 43 taon ng kasal, hindi kailanman mahilig ang asawa ko sa misteryosong gabi na lakad. Kinabukasan ng gabi, Huwebes, pinanood ko mula sa bintana ng kwarto habang umaatras si Cedric sa daanan ng 7 oras 30 minuto.
Tahimik siya buong araw, distracted at jumpy. Nang tanungin ko kung saan siya pupunta, bumulong siya tungkol sa pagkikita ng isang tao, tungkol sa garden supplies. Walang garden center na bukas ng 7 oras 30 minuto ng gabi. 20 minuto pagkaalis niya, narinig ko ang mga boses sa likod bahay. Sumilip ako sa kurtina, nakita ko si Lourdes at Marco na nakatayo malapit sa garden shed. Ang usapan ay urgent at mainit. Kahit malayo, nakikita ko na upset si Marco, kumikilos ng malakas habang naka-cross arm si Lourdes. Hindi ko narinig ang sinasabi, pero ang body language ay nagsasabi ng kwento ng conflict, ng hindi pagkakasundo tungkol sa seryosong bagay. Sa isang punto, itinaas ni Marco ang mga kamay sa frustration at naglakad patungo sa truck niya. Sinundan siya ni Lourdes, hinawakan ang braso. Nag-away sila ng ilang minuto bago umuga si Marco ng huling beses at sumakay sa truck. Habang umaalis siya, nakatayo si Lourdes mag-isa sa likod bahay namin. Ang mukha niya ay nailawan ng security light, mukhang hindi na ang matamis at inosenteng batang babae na pinakasalan ng anak ko. Mukha siyang kalkulatibo, desperate, mapanganib. Nang bumalik si Cedric 1 oras pagkatapos, mas withdrawn pa siya. Diretso siya sa study at isinara ang pinto. Naririnig ko siyang tumatawag, ang boses ay mababa at urgent, pero hindi ko maunawaan ang mga salita. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon, nakatitig sa kisame, sinusubukang pagsamahin ang nakita ko. Ang lihim na bank account, ang sobre ng pera na ibinigay ni Lourdes kay Marco, ang misteryosong tawag at errand ni Cedric sa gabi, ang mainit na away ni Lourdes at Marco, wala sa mga ito ang makatwiran kung tungkol lang sa affair. Pero paano kung hindi tungkol sa affair? Paano kung may mas komplikado na nangyayari sa ilalim ng ilong ko? Kinabukasan ng umaga, Biyernes, nagdesisyon ako na magbabago ng lahat. Susundan ko si Cedric kapag umalis siya ng bahay. Malalaman ko kung saan dadalhin ng mga misteryosong errands na iyon. Pero una, susuriin ko ang dating kwarto ni Jude, ang kwarto kung saan minsan natutulog si Lourdes kapag dumadalaw siya sa araw, dahil nagsisimula akong maghinala na mas malalim ang lihim ng manugang ko kaysa sa pagbubuntis at adultery. At tama ako. Dumating ang Biyernes ng umaga na kulay abo at maulan, tumutugma sa mood ko. Maaga umalis si Cedric para sa sinabi niyang hardware store ron, pero tumigil na ako sa paniniwala sa mga paliwanag niya. Pagkawala ng kotse niya sa puno-puno na kalye, umakyat ako sa dating kwarto ni Jude nang mailayunin na wala ako sa mga nakaraang araw. Ang kwarto ay redecorated nang lumipat si Jude, mula sa teenage chows, patungo sa pristine guest room na may light blue walls at puting webbles. Pero ginawa itong sarili ni Lourdes sa maliit na paraan sa madalas niyang pagdalaw, isang silk scarf sa salamin ng dresser, mamahaling lotion sa nightstand, stack ng magazine sa window seat. Nagsimula ako sa dresser, sinusuri ang bawat drawer ng maingat. Damit, alahas, wala namang kakaiba. Pero sa bottom drawer, sa ilalim ng stack ng designer sweater, nahawakan ng daliri ko ang isang manila folder na nakatago na parang kontrabando. Sa loob ay mga dokumento na nagpalamig ng dugo ko. Bank statements mula sa account sa pangalan ni Jude na nagpapakita ng transaksyon na alam kong hindi ginawa ng anak ko. Malalaking withdrawal lagi sa cash, pabalik ng halos 8 buwan. Ang halaga ay nakakakilabot. 750,000 1,000,000 1,250,000 Higit pa sa kinikita ni Jude sa kalahating taon. Pero hindi lang bank statements. May credit application sa pangalan ni Jude para sa cards na hindi ko narinig. Loan documents para sa halagang magpapabagsak sa pananalapi niya. At sa ibaba ng folder, isang handwritten list sa eleganteng sulat ni Lourdes. Northwestern Mutual, 2,250,000. Chase Credit Line, 1,500,000. Personal Loan, Santos, 900,000. Emergency Fund, 600,000. Nanginginig ang kamay ko habang kinukunan ng litrato ang lahat, ang isip ay tumatakbo para intindihin ang nakikita ko. Hindi ito tungkol sa affair lang. Ito ay tungkol sa pera. Maraming pera. Pera na wala ang anak ko. Isang tunog mula sa baba ang nagpapatigil sa akin. Pagsara ng front door. Mabilis kong ibinalik ang lahat at sumilip sa bintana. Ang kotse ni Lourdes ay nasa daanan at papalapit siya sa bahay ng may kumpiyansa.
Nakarating ako sa baba nang pumasok siya gamit ang susi na ibinigay namin pagkatapos ng kasal. Bessie, tawag niya, ang boses ay maliwanag na pilit na cheer. Sana hindi ka magalit na pumasok ako ng mag-isa. Sana makapag-usap tayo ng kaunti. Natuyo ang bibig ko. Siyempre. Gusto mo bang kape? Masarap sana. Nagbisi ako sa coffee maker, hyper-aware na umuupo si Lourdes sa kitchen table na parang sa kanya ang lugar. Nang humarap ako, pinapanood niya ako sa matatalim na berdeng mata, may maliit na ngiti sa labi. Mukhang kinakabahan ka, obserba niya, ikiniling ang ulo. Okay ka lang ba? Pagod lang, sinungaling ko, inilagay ang tasa sa harap niya. Hindi nakatulog ng mahimbing. Kinuha niya ang sip. Naiimagine ko na marami kang iniisip. Ang bagong baby ay nakaka-overwhelm, lalo na kung unexpected. May kakaiba sa tono niya na nagpaaral sa akin ng mas mabuti sa mukha niya. Mukha siyang iba ngayon, mas matigas, na parang inalis niya ang matamis na young wife act na lagi niyang isinusuot sa akin. Lourdes, sabi ko ng maingat. Pwede ba akong magtanong? Siyempre. Bakit sinabi mo muna kay Cedric ang pagbubuntis bago kay Jude? Sandali lang, may kumislap sa mukha niya. Pagkagulat siguro o kalkulasyon. Pagkatapos, bumalik ang ngiti. Kinakabahan ako, sabi niya ng maayos. Gusto kong siguraduhin na susuportahan ng pamilya bago ko sabihin sa asawa ko. Lagi namang mabait si Cedric sa akin. Mabait, ulit ko. Talagang mabait. Protective pa nga. Sobrang nag-aalala siya sa akin lately. Inilagay niya ang tasa at lumapit. Binabanggit ba niya na nahihirapan ako? Anong klaseng hirap? O stress lang, financial pressures. Alam mo na kung paano kapag bata ka pa at nagtatayo ng sarili. Minsan gumagawa ng desisyon na mukhang makatwiran noon pero nagiging komplikado mamaya. Parang naglalakad ako sa minifield. Anong klaseng desisyon? Tumawa si Lourdes pero walang init. Yung mga nangangailangan ng understanding family members. Yung mga nangangailangan ng discretion. Huminto siya, pinag-aaralan ang mukha ko. Yung klaseng tinulungan ng asawa mo ng husto. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan. Hindi ba? Tumayo siya, lumipat sa bintana na nakatingin sa hardin. Si Cedric ay napakabuting tao, napaka-devote na tatay. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang pamilya, di ba? Kahit isakripisyo ang sariling reputasyon. Nakabitin ang mga salita sa hangin na parang lason. Tinitigan ko ang likod niya sa casual na paraan niya ng pagsusuri sa hardin na parang nag-evaluate ng real estate. Ano ang sinasabi mo, bulong ko? Humiling siya at nawala na ang maskara. Ang nakita ko sa mukha niya ay malamig na kalkulasyon. Ang ekspresyon ng taong hawak ang lahat ng cards at alam ito. Sinasabi ko na may mga lihim na mas mahalaga kaysa sa iba, Bessie. At may mga taong magbabayad ng malaki para maitago ang mga lihim na iyon. Bago ako makasagot, ang tunog ng mga boses sa labas ang nakakuha ng atensyon namin. Sa bintana, nakikita ko si Cedric at Marco na may intense na usapan malapit sa tushin. Si Cedric ay kumikilos ng emphatic habang umuuga si Marco ang ulo. Nagbago ang mukha ni Lourdes, may flash ng panic siguro. Excuse me, sabi niya agad, patungo sa back door. Kailangan kong makipag-usap sa kanila. Sinundan ko siya sa labas, nanatiling malapit para marinig, pero nagpapanggap na casual. Biglang tumigil ang usapan nang lumapit si Lourdes, pero makapal ang tensyon sa hangin. Okay ba ang lahat? Tanong ni Lourdes, pero matalim ang boses na may babala. Tumingin si Marco sa pagitan ni Cedric at Lourdes, mukhang troubled. Hindi ko na kaya ito, sabi niya tahimik. Hindi tama ito, mabuting tao si Jude. Hindi niya deserve. Lourdes, babala ni Lourdes. Pero nagpatuloy si Marco, ang mga salita ay tumutulo na parang matagal niyang pinigilan. Blackmail siya kay Ginoong Holloway, sabi niya, tumingin sa akin. Binabantaan na sisirain si Jude, kung hindi makikipag-cooperate sa kasinungalingan niya, pinapanggap na may affair para matakpan ang totoong ginagawa niya. Nanghina ang mga binti ko. Hinawakan ko ang poste ng bakod para sa suporta, tinitigan ang tatlong mukha sa harap ko. Si Marco ay mukhang may sakit sa pagsisisi. Si Lourdes ay mukhang galit na na-interrupt. At si Cedric.
Mukha siyang lalaking matagal nang nagdadala ng mabigat na pasanin. Bes, sabi niya, ang boses ay, hindi mo dapat naririto. Sa sariling bakuran ko, sabi ko, pinanatili ang matatag na boses kahit sa kaguluhan sa dibdib. Ano ba talagang pinag-uusapan ninyo na hindi ko dapat marinig? Tahimik na humaba, puno lang ng tunog ng ulan sa dahon sa itaas namin. Sa wakas, nagsalita si Marco. Hindi ko na kaya, sabi niya, direktang tumingin sa akin. Ginang Holloway, may mga bagay kayong dapat malaman. Mga bagay tungkol sa D. Sapat na, sigaw ni Lourdes. Ano ang agreement? Tanong ko. Tumingin si Marco kay Cedric, may pleading sa ekspresyon. Sabihin mo sa kanya, sabi niya. Karapat-dapat siyang malaman ang totoong nangyayari. Isinara ni Cedric ang mata at nang buksan, puno ng sakit na nagpahinto ng hininga ko. Bes, bulong niya. Hindi ko gusto na ganito mong malaman. Malaman ang ano? Pero kahit habang nagtatanong ako, nag-click ang mga piraso sa isip ko. Ang bank statement sa itaas, ang misteryosong errands, ang veiled threats ni Lourdes tungkol sa lihim at proteksyon. Hindi ito ang iniisip mo, sabi ni Cedric ng urgent. Hindi ito ang gusto niyang isipin mo. Tumawa si Lourdes. Tunog na parang nababasag na salamin. Oh, pero eksakto iyon ang iniisip niya, di ba, Bessie? Ang devoted mong asawa na nakikipagrelasyon sa asawa ng anak niyo. Klitsch talaga. Tinitigan ko ang asawa ko, naghahanap ng totoo sa mukha niya. Cedric, hindi ako nakikipagrelasyon, sabi niya, nabibiyak ang boses. Bes, hindi ko kailanman gagawin. Tumigil siya, tumingin ng walang magawa kay Lourdes. Pero hindi ko maipapaliwanag ng hindi. Nang hindi ano, tanong ko. Nang hindi sinisira ang buhay ng anak natin, tapos ni Lourdes, ang ngiti ay tagumpay. Nakikita mo, Bessie, mahal na mahal ni Cedric si Jude, kaya hindi niya masabi ang totoo tungkol sa asawa niya, tungkol sa ginagawa niya, tungkol sa alam niya. Nag-ikot ang mundo sa akin. Alam niya ang ano. Tumapat si Marco. Tungkol sa pera, sabi niya tahimik. Tungkol sa ginagawa ni Jude para mabayaran ang gambling debts, tungkol sa mga account na pinabuksan niya, ang mga loon na pinahiram niya. Marco, babala ni Lourdes. Pero nagpatuloy si Marco, ang mga salita ay dumadaloy na parang matagal niyang pinigilan. Siya ang nag-udyok kay Jude sa pagsusugal, nag-engage sa mas malalaking taya. Pagkatapos, nang malalim na siya, nag-alok siya ng tulong para sa presyo. Tumingin ako kay Lourdes na pinapanood ang revelation na may amusement siguro. Anong presyo? Tahimik, sabi niya simple. Kooperasyon. Kasal na nagbibigay sa akin ng access sa resources ng pamilya niyo. Ang kamay niya ay lumipat sa tiyan. At insurance para sa future. Ang baby, bulong ko. Hindi kay Jude, tapos ni Marco tahimik. Sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Patuloy ang ulan sa paligid namin pero halos hindi ko napansin. Nawasak ang lahat ng akala ko tungkol sa pamilya ko, sa kasal ko, sa mga nakaraang buwan. Tumapik si Lourdes ng dahan-dahan, mockingly. Well, sabi niya, mukhang nailabas na ang pusa sa sako. Ang tanong, Bessie, ano ang gagawin mo tungkol dito? Ang confrontation sa hardin ay nag-iwan sa akin na parang binangga ng truck. Umupo ako sa sala ng maraming oras pagkatapos umalis silang lahat, nakatitig sa wala, sinusubukang iproseso ang laki ng natutunan ko. Ang anak ko ay nalulunod sa utang sa pagsusugal. Ang asawa ko ay bin-blackmail. Ang manugang ko ay kalkulatibong manipulator na buntis sa anak ng hardinero. At sa paanong paraan, dapat kong ayusin ito nang hindi sinisira ang lahat ng mahal ko. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa kakaibang suspended reality. Ako at si Cedric ay gumagalaw sa paligid ng isa't isa na parang multo, parehong alam na nagbago ang lahat, pero hindi pa handa na harapin ito. Sinubukan niyang magpaliwanag ng ilang beses, lumalapit ng may haunted na tingin, pero itinaas ko ang kamay bawat beses. Hindi pa, sabi ko. Kailangan kong mag-isip. At nag-isip ako ng tuloy-tuloy tungkol sa pagsusuga ni Jude, kung paano ko na-miss ang mga senyales ng addiction niya, tungkol sa sakripisyo ni Cedric. Pagkuha ng papel ng unfaithful na asawa para protektahan ang anak mula sa bunga ng mga pagkakamali niya, tungkol sa web ng kasinungalingan at manipulasyon ni Lourdes. Pero higit sa lahat, iniisip ko si Marco. Nagbitiw siya kinabukasan, syempre.
Nag-iwan ng note na lumilipat na siya sa hometown niya na hindi na kailangan ang serbisyo niya. Nahanap ko ang note sa ilalim ng flower pot sa back door. Ang sulat kamay niya ay nanginginig at apologetic. Pasensya na sa lahat, nakasulat. Hindi ko sinasadya na mangyari ito. Sana balang araw mapatawad ninyo ako. Hindi ako galit kay Marco. Kung mayroon man, naawa ako sa kanya. Si Lourdes ay parang gagamba at siya ay isa lang na langaw na nahuli sa web. Martes ng sumunod na linggo nang ibigay ng tadhana ang susi sa lahat. Iniiwasan ko ang pag-akyat sa itaas, iniiwasan ang dating kwarto ni Jude kung saan ko nahanap ang daming financial documents. Pero umagang iyon, narinig ko ang tumatakbong tubig sa guest bathroom, ang kasamang kwarto ng kwarto na iyon. Nandito ulit si Lourdes, ginagamit ang bahay namin na parang personal refuge. Naghintay ako hanggang marinig ko siyang bumaba, pagkatapos pumunta ako para siguraduhing hindi niya naiwan ang tubig. Silly excuse, pero kailangan kong gawin ang isang bagay. Kailangan kong maramdaman na may kaunting kontrol ako sa kaguluhang ito. Pristine ang bathroom gaya ng dati pagkatapos ng pagdalaw ni Lourdes. Meticulous siya sa paglilinis, walang bakas maliban sa faint na amoy ng mamahaling pabango niya, pero sa pagkakataon na ito, may iniwan siya. Nakatago ito sa likod ng toilet, siguro nahulog mula sa purse niya, isang mahabang puting sobre, bahagyang gusot. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko bago ko pabuksan. May instinct na nagsasabi na importante ito. Sa loob ay isang sheet ng papel na may letterhead ng Gentech Laboratories. CFE test result na may pet sa 3 araw na ang nakaraan. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang clinical na wika na nagbabaybay ng totoo sa itim at puti. Paternity test results. Mother, Lourdes Catherine Reyes Holloway, child unborn via amniocentesis. Alleged father 1, Jude Michael Reyes Holloway, excluded, probability of paternity 0%. Alleged father 2, Marco Daniel Santos, not excluded, probability of paternity 79.7%. Naupo ako sa closed toilet seat, nanginginig ang papel sa kamay ko. Narito na ang patunay na kailangan ko. Hindi kay Jude ang baby. Hindi rin kay Cedric gaya ng sinabi ni Lourdes. Kay Marco ito, pero bakit may paternity test siya? Kung plano niyang ipasa ang baby kay Jude, bakit niya i-risk na kumpirmahin ang totoo? Dumating ang sagot sa isang flash ng kakilakilabot na linaw. Insurance. Ito ang insurance policy niya. Ang patunay na kaya niyang sirain ang pamilya namin anumang oras. Kaya niyang ilabas ang test na ito kahit kailan. Ay claim na pinilit siya ni Cedric na magsinungaling. Ipinta ang sarili bilang biktima ng makapangyarihang matandang lalaki. Tinatakpan niya ang lahat ng base, siguradong may leverage siya kahit ano ang mangyari. Naririnig ko ang yabag sa hagdan at mabilis kong itinupi ang papel, isinuksok sa bulsa ng kardigan ko. Pagdating ni Lourdes sa pintuan ng bathroom, kalmado akong nag-check ng faucet. Bessie, sabi niya, neutral ang boses. Hindi ko alam na gising ka na rito. Sigurado lang na naka-off ang tubig ng tama, sabi ko, nagkita ang mata namin sa salamin. Alam mo naman ang mga lumang tubo. Tumango siya, pero nakikita ko ang kalkulasyon sa ekspresyon niya. Iniisip niya kung nakakita ako ng isang bagay, kung may nakita akong hindi dapat. Paano ang pakiramdam mo? Tanong ko, humarap sa kanya. Sa pagbubuntis, amin. Okay lang, sabi niya nang maingat. Medyo pagod. Sabi ng doktor, normal ang lahat. Mabuti iyon. Kailan ang next appointment mo? Sa susunod na linggo, huminto siya. Sasama si Jude. Sobrang excited siyang makita ang ultrasound. Nabali ang puso ko para sa anak ko. Ang kanyang tuwa ay dalisay, tunay at lahat ay built on lies. Lourdes, sabi ko nang mahina. Wala bang gusto mong sabihin sa akin? Sandali lang, naslip ang maskara niya. Nakita ko ang uncertainty doon. Siguro kahit flicker ng guilt, pero bumalik ang malamig na kalkulasyon. Tulad ng ano? Ang totoo. Nagkatinginan kami sa maliit na bathroom na iyon. 2 babae na parehong alam ang higit pa sa sinasabi. Sa wakas, ngumiti si Lourdes. Ang matalim na predatory smile na natutuhan kong kamuhian. Ang totoo ay subjective, di ba, Bessie? May nangyari at may pinaniniwalaan ng mga tao na nangyari.
At minsan, ang pinaniniwalaan ng mga tao ay mas importante kaysa sa facts. Lumapit siya sa akin patungo sa pinto pagkatapos huminto. "You said the way," sabi niya, casual ang boses. Mukhang may nahulog ako mula sa purse ko. "Hindi mo ba nakita?" Ang kamay ko ay lumipat sa bulsa kung saan nag-crank ang CT test results laban sa daliri ko. "Wala," sabi ko ng matatag. "Wala talaga." Pinag-aralan niya ang mukha ko ng matagal pagkatapos tumango. "Siguro lalabas din iyon," sabi niya. Mahalagang bagay palaging lumalabas. Pagkaalis niya, naupo ako sa bathroom na iyon ng matagal, hawak ang papel na makakapagbago ng lahat. May papakita ko ito kay Jude ngayon. I expose ang kasinungalingan ni Lourdes. Palayain si Cedric mula sa blackmail. Pero alam ko hindi ganoon kasimple. Devastated si Jude. Hindi lang tungkol sa affair na hindi naman talaga affair, kundi tungkol sa pagkakalantad ng gambling addiction niya, tungkol sa utang na nagpa-vulnerable sa kanya sa manipulasyon ni Lourdes. Maaaring hindi na siya makabawi sa kahihiyan. At si Marco, mahirap na Marco, na kasing biktima din namin, ay madadala pabalik sa gulo na ito, pipilitin harapin ang bunga ng isang sandali ng kahinaan. Pero habang nakaupo doon na iniisip ang haunted na mata ni Cedric at ang inosenteng excitement ni Jude tungkol sa pagiging ama, na-realize ko na kailangang lumabas ang totoo. Hindi lahat ng sabay-sabay, siguro. Hindi sa paraang sisirain ang lahat, pero sa paanong paraan man, kailangang matapos ang mga kasinungalingan. Nang gabing iyon, nahanap ko si Cedric sa study niya, nakatitig sa mga papeles na hindi naman talaga binabasa. Nang kumatok ako sa doorframe, tumingala siya ng walang pag-asa sa mata. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ko. Tumango siya, itinuro ang upuan sa harap ng desk niya. Umupo ako at inilabas ang CT test mula sa bulsa, inilagay sa polished wood sa pagitan namin. Pumuti ang mukha niya habang binabasa. "Saan mo?" Nahulog niya. "Sa bathroom sa itaas." Tinakpan ni Cedric ang mukha ng mga kamay, biglang mukhang 72 anyos na talaga. "Bes, may papaliwanag ko." "Hindi mo kailangang ipaliwanag," sabi ko tahimik. "Alam ko hindi ka nakikipagrelasyon. Alam ko bin-blackmail ka niya. Alam ko ang pagsusugal ni Jude." Tinitigan niya ako ng may pagkamangha. "Alam mo," sinabi sa akin ni Marco bago siya umalis. Lumapit ako. "Cedric, bakit hindi mo lang sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan sa totoo?" Puno ng luha ang mata niya. Unang beses kong nakita ang asawa kong umiyak sa loob ng 20 taon. "Dahil hindi ko kayang makita kang tumingin kay Jude na parang pagtingin mo sa tatay mo," bulong niya. Parang sampal ang mga salita. Ang tatay ko ay sugarol din, nawalan kami ng bahay ng 16 na anyos ako. Ang kahihiyan at disappointment ay nagkulay sa buong kabataan ko. At alam iyon ni Cedric kung gaano kalalim ang sugat na iyon. Akala mo sisihin ko siya. Akala ko masisira ang puso mo. At akala ko kaya ko bayaran ang utang ng tahimik. Tulungan siya. Gawin itong mawala bago mo malaman. Pero nalaman ni Lourdes. Tumango siya ng miserable. Siya ang nag-udyok. Nagpadip sa utang kaysa kaya niyang bayaran mag-isa. Pagkatapos, nag-alok ng tulong kung mag-play along ako sa kwento niya tungkol sa affair. Bakit? Ano ang nakukuha niya? Oras, sabi niya, simple. Oras para mag-establish sa pamilya natin. Oras para maging indispensable. At cover story para kapag dumating ang baby at hindi kamukha ni Jude. Tumingin ako sa CE test ulit. Plano niyang sisihin ka eventually. Gawin na parang ako ang nanulsol sa kanya. Ipinta siya bilang biktima. Tumawa siya ng mapait. Matalino siya. Pero hindi sapat na matalino, sabi ko, itinaas ang papel. Nagkamali siya. Tumingin si Cedric sa akin nang may pag-asa siguro. Ano ang iniisip mo? Tumayo ako, pinat ang damit, naramdaman ang determinasyon na wala ako sa mga linggo. Iniisip ko oras na para sa family dinner ulit, sabi ko. At sa pagkakataon na ito, ako ang may sorpresa. Ang itsura ng relief at admiration sa mukha ng asawa ko ay nagparamdam na sulit ang 43 taon ng kasal para ipaglaban. Gugulin ko ang 3 araw sa pagplano ng hapunang iyon ang may precision ng military strategist.
Ang timing, ang setting, ang revelation na magpapalaya sa pamilya namin mula sa web ni Lourdes. Huwebes ng gabi, tinawagan ko si Jude at inimbita sila para sa linggo na hapunan. Family lang, sabi ko, siguradong may init ng lola sa boses. Gusto kong ipagdiwang ng maayos ang baby this time. Natuwang si Jude. Ang ganda niyan, Nay. Si Lourdes ay nag-aalala na baka may galit ka. Malaking bagay ito sa kanya. Kung alam lang niya. Gugulin ko ang Sabado sa pagluluto ng mga paborito ni Jude. Pot roast na may gulay, homemade bread, apple pie mula sa recipe ng lola ko. Napuno ang bahay ng rich scent ng comfort at tradisyon ng Sunday dinners, mula sa pagkabata niya ng simple ang buhay, at ang pinakamalaking alalahanin ay kung matatapos ba niya ang homework. Pinanood ako ni Cedric habang nagtatrabaho ng maihalo ng admiration at anxiety. Nag-usap kami hanggang hating gabi pagkatapos kong makita ang ET test, nagpaplano kung paano harapin ang revelation. Gusto niyang direktang harapin si Lourdes, pero nakumbinsi ko siya na mas mabuting subtle approach. Drama ang thrive niya, sabi ko. Inaasahan niya ang luha at akusasyon. Bibigyan natin siya ng bagay na hindi niya alam kung paano ay handle. Tahimik na dignidad at irrefutable proof. Linggo ng hapon, inayos ko ang mesa gamit ang pinakamagandang china, ang wedding set na maingat na pinreserve para sa espesyal na okasyon. Ang irony ay hindi nawala sa akin. Ginagamit ang mga simbolo ng commitment sa kasal para i-expose ang pinakamalaking pagtataksil sa vows ng kasal. Dumating si Lourdes nakasuot ng flowing dress na nagpapahiwatig sa pagbubuntis, ang kamay ay nakapatong protektibo sa maliit pa niyang tiyan. Kumikinang siya, glowing sa satisfaction ng babaeng naniniwala na hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. Bessie, sigaw niya, hinalikan ang pisngi ko ng may apparent affection. Ang bango ng lahat. Napakarami mong pinaghirapan. Walang hirap, sabi ko ng maayos. Ang pamilya ay sulit sa bawat effort. Ngumiti ng malapad si Jude, hinila ang upuan ng asawa ng may gallant attention na natutunan mula sa tatay niya. Hindi ba kamangha-mangha si Nay? Pwede na siyang magbukas ng restaurant. Absolutamente, sang-ayon ni Lourdes. Pero mapagbantay ang mata niya, pinag-aaralan ang mukha ko para sa senyales ng tensyon na markado ang recent interactions namin. Naguguluhan siya sa apparent good mood ko. Hindi sigurado kung ma-relieve o maghinala. Small talk kami sa appetizers. Si Lourdes na naglalarawan ng latest pregnancy symptoms. Si Jude na nagbabahagi ng balita mula sa trabaho. Si Cedric na nagtatanong ng mahinahon tungkol sa due date ng baby. Kung may makakakita, mukha kaming normal na pamilya na nagdidiwang ng bagong buhay. Pero pinag-aaralan ko si Lourdes ng mabuti, napapansin kung paano niya i-deflect ang ilang tanong, kung paano lumilipat ang kamay niya sa tiyan kapag tungkol sa specifics ng pagbubuntis. Nagpe-perform siya bilang expectant mother, pero may calculated sa ginagawa niya, na parang naaalala ang lines mula sa script. Alam ninyo, sabi ko ng casual habang nag-serve ng main course. Iniisip ko lately ang family history tungkol sa genetics. Huminto ang tinidor ni Lourdes sa kalagitnaan patungo sa bibig. Genetics. Nakaka-fascinate kung paano napapasa ang trait sa mga henerasyon. Kulay ng mata, texture ng buhok, facial features. Ngumiti ako kay Jude. Kamukha mo ang mata ni tatay, pero ang matigas kong baba ay sa akin. Tumawa si Jude. Salamat dyan, Nay. Nagtataka ako kung ano ang hitsura ng baby, patuloy ko, conversational ang boses. Magkakaroon ba siya ng maitim na buhok ni Jude o blondie mo, Lourdes? Matangkad ba siya tulad ng mga Holloway o maliit tulad mo? Imposibleng i-predict, sabi ni Lourdes ng maingat. Maaaring magulat ang genetics. Oh, pero napaka-advanced na ng modern science ngayon, sabi ko, uminom ng wine. Kaya nilang sabihin ang marami tungkol sa baby kahit bago ipanganak. Sex testing, paternity confirmation. Talagang remarkable. Ang salitang paternity ay nakabitin sa hangin na parang bomba na naghihintay sumabog. Biglang tumigil si Lourdes, blank ang mukha. Inilagay ni Cedric ang tinidor, alam na narating na namin ang crucial moment. Sex testing, tanong ni Jude, oblivious attention. Tulad ng ancestry kits. Kabilang sa iba, sabi ko. Pwede ring matukoy ang parentage ng halos perpekto.
Napaka-useful kapag may tanong tungkol sa family relationships. Mababaw na ang paghinga ni Lourdes, pero pinanatili ang composure. Kakaibang topic para sa hapunan. Talaga ba? Ikiniling ko ang ulo. Sa tingin ko relevant na relevant. Tumayo ako at lumapit sa sideboard kung saan inilagay ko ang Manila envelope bago maghapunan. Matatag ang kamay ko habang bumabalik sa mesa, kahit tumitibok ng malakas ang puso ko na siguradong naririnig ng lahat. Lourdes, iha, sabi ko, mahinahon pero hindi mapipigilan. Naniniwala akong nahulog mo ito sa bathroom ko last week. Pumuti ang mukha niya habang inilalagay ko ang test results sa harap niya. Ang papel ay parang kumikinang sa liwanag ng chandelier. Ang klinikal na wika ay nagbabaybay ng totoo sa malinaw na itim at puti. Frowning si Jude, hinawakan ang dokumento. Ano to? Huwag, bulong ni Lourdes. Pero huli na. Pinanood ko ang mukha ng anak ko habang binabasa. Nakita ko ang kalituhan na nagbago sa pag-unawa pagkatapos sa devastation. Tahimik na humaba sa pagitan namin, mabigat sa bigat ng nabasag na ilusyon. Hindi ko maintindihan, sabi ni Jude sa wakas, halos hindi marinig ang boses. Marco Santos. Sino si Marco Santos? Ang dating hardinero natin, sabi ni Cedric tahimik. Tumingala si Jude sa asawa, ang mata ay nagmamakaawa ng paliwanag na magpapasama sa nightmare na ito. Lourdes. Nakatigil siya, trapped sa pagitan ng dinyal at confession. Ang maingat na binuo niyang mundo ay gumuho sa paligid niya. Hindi sa iyo ang baby, anak, sabi ko ng mahinahon. Hindi kailanman. Ang sumunod ay ang pinakamasakit na oras sa buhay ko. Gumuho ang mukha ni Jude habang lumulubog ang totoo. Hindi lang tungkol sa baby, kundi sa lahat. Ang gambling debts na nagpa-vulnerable sa kanya. Ang manipulasyon na nag-trap sa kanya sa web ni Lourdes. Ang paraan na ginamit ang kahihiyan niya tungkol sa addiction laban sa kanya. Sinubukan ni Lourdes na isalvage ang sitwasyon, nag-spin ng desperate story tungkol sa pagiging pinilit sa affair, tungkol kay Cedric na nag-advantage sa kanyang vulnerability. Pero hollow na ang mga kasinungalingan ngayon, transparent sa harap ng documented proof. Plano mo ito, sabi ni Jude ng dahan-dahan, nag-click ang mga piraso sa isip niya. Alam mo ang gambling problem ko. Ikaw ang nag-udyok. Tinutulungan lang kita, protesta ni Lourdes. Sa pagpapalalim sa utang, sa paggamit ng kahihiyan ko para i-blackmail ang tatay ko sa pag-play along sa kasinungalingan mo. Walang sagot doon. At si Marco, nabiyak ang boses ni Jude sa pangalan. Siya rin ba ang sinulsulan mo? Isa lang ba siyang tuol sa laro mo? Hindi dapat nangyari, bulong ni Lourdes. Nag-iisa lang ako at mabait siya. Kaya sinira mo rin ang buhay niya. Nagsalita si Cedric noon, ang boses ay mabigat sa bigat ng buwan ng katahimikan. Anak, gusto kong malaman mo na hindi ko hinawakan siya. Pinayagan kitang maniwala na may affair ako dahil hindi ko kayang makita kang harapin ang bunga ng pagsusugal. Akala ko mapoprotektahan kita. Tumingin si Jude sa tatay niya ng may sakit at pasasalamat sa mata. Tatay, hindi mo kailangan. Kailangan ko. Anak ka nga, pero dapat pinagkatiwalaan ko ang nanay mo sa totoo. Dapat pinagkatiwalaan kitang mas malakas ka kaysa sa mga pagkakamali mo. Mabilis at decisive ang cleanup. Nag-empake si Lourdes ng gamit niya ng gabing iyon, ang mga maleta ay nakastack sa front door na parang kuta ng pagkabigo. Walang pupuntahan siya, walang pamilyang tatanggap, walang kaibigang hindi konektado sa mga kasinungalingan niya. Paano ang baby? Tanong niya ng desperate habang niloload ni Jude ang gamit sa kotse niya. Hindi ninyo pwedeng iwan ang apo ninyo. Mabuti ang baby, sabi ko ng kalmado. Tinawagan ko na ang kapatid ni Marco sa Cebu. Handang tanggapin kanya hanggang sa mga anak, tulungan kang makapagsimula ulit. Tinitigan ako ni Lourdes ng may pagkamangha. Inayos mo na ako mapunta sa Cebu. Inayos ko na magkaroon ka ng pagkakataon na magsimula ulit, koreksyon ko. Para palakihin ang anak mo ng tapat, walang kasinungalingan o manipulasyon. Ano ang gagawin mo sa pagkakataong iyon ay nasa iyo na. Habang nawawala ang kotse niya sa kalye namin, wala akong nararamdamang tagumpay, wala akong satisfaction, tanging kalungkutan para sa sakit na natamo at relief na tapos na ang mga kasinungalingan. 6 na buwan pagkatapos, dumating ang litrato sa koreo. Isang baby boy na may maitim na buhok at malambot na mata ni Marco.
Sa likod, sa sulat kamay ni Lourdes, David ang pangalan niya. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Nagsimula si Jude sa Gamblers Anonymous, hinaharap ang addiction ang may determinasyon na dala niya sa lahat ng bagay sa buhay. Ako at si Cedric ay mas malapit kaysa dati, ang kasal namin ay pinalakas ng totoo na sa wakas ay naibahagi. At ang tunay naming apo ang ipinanganak sa magulang na nagmamahala ng tapat. Dumating siya 8 buwan pagkatapos ng kakilakilabot na hapunang iyon. Magandang babae na may maitim na mata ni Jude at nakakahawang tawa ng bagong asawa niyang si Sarah. Minsan, ang pinakadakilang tagumpay ay ang pinakatahimik, hindi ang dramatic confrontations o public revelations, kundi ang simpleng pagpili ng totoo kaysa kasinungalingan, pagpapatawad kaysa paghihiganti, at pag-ibig kaysa takot na masaktan. Natutuhan ko iyon sa 65 anyos na hindi kailanman huli para ipaglaban ang pamilya. At minsan, ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi galit o akusasyon, kundi ang tahimik na dignidad ng isang babaeng alam ang sariling halaga at tumatangging hayaang bawasan ito ng kahit sino. Sa huli, hindi ko sinira si Lourdes. Tinanggal ko lang ang kapangyarihan niya na sirain kami. At iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ngayon, curious ako sa inyo na nakikinig sa kwento ko. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa lugar ko? Nakaranas na ba kayo ng katulad? Magkomento sa baba. At samantala, iiwan ko sa final screen ang 2 iba pang kwento na paborito sa channel at siguradong magpapagulat sa inyo. Salamat sa panonood hanggang dito.